lahat ng mga financial advisor, ina-up ko. Tapos kayo, galit na galit kayo sa amin. Nag-invest ka sa SMDC, ay naku, ang pangit dyan. Mahihirapan ka dyan. Tapos sabay nung nag-chinek mo yung wall nung FA na yun, aba, SMDC din pala gano'n. Meron po kasi tayong mga units. Okay? Mga units na hindi po nakatag as early occupancy program. Uulitin ko po sa lahat po ng mga kliyente na malapit na mag last month ng down payment, okay, wag munang mag-decide na mag-ayos ng bangko. Alam niyo, hindi ko alam kung anong programa ng ating podcast. Wala akong ka-draft-draft. Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat. Ako po ang inyong Virtual Property Investment Manager, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa at nag-iisa lang na SMDC Podcast. Kabayan ka-updates, kamusta? At kamusta po sa ating lahat? Today's July 14, 2024, araw po ng linggo. At opo, tao po ang kaharap nyo, hindi po sibuyas. Opo. Diyos ko Lord, ano bang ginawa mo sa akin, Ellie? Ha, Ellie? Na taga Bruno's Barbershop dyan po mismo sa Shangri-La Mall. Ayan. Actually, kabayan ka-updates, may mga nagsasabi sa akin nung nagmukha daw po tayong sibuyas daw. Oo, kasi siguro nasobrahan sa ikli. Oo, pero ngayon, ako for me, sobrang napaparescon ako sa pakiramdam. Kaya siguro kung medyo lumalaki po ang ulo natin, siguro tayo po ay challenge ito para tayo po ay mag-diet. Puro juice na lang po ang ating mga i-intake. Para healthy, di ba? O ano mga juice? Siguro mga adobo juice, kare-kare juice, kare-kare shake, mga ganun. Puro mga shake, ayan. Okay, nako kabayan ka-updates, tayo nga po ay napapakinggan sa Apple Podcast, Spotify, YouTube channel, YouTube Music, and Facebook page. Oy, malapit na nga pala ang pasukan. 'Di ba August na ba yung pasukan ng mga estudyante? Oo, nako, samot sa aking mga gastusin na naman ang ating mga ang ating mga pinagkakagastusan kung kayo po ay may mga pinag-aaral ng mga anak. Oo. Nako, okay lang yung kabayan ka-updates, talagang obligasyon po natin bilang magulang ang pag-aralin ng ating mga anak talaga. So, nako, lilipas din yan. Yung mga gastusin na yan, oo. Pero ang importante, tayo nga po ay nagsisilbing good provider para sa ating mga anak. Oo. Nako, mega super duper shout out po sa lahat po ng mga magulang or mga panganay like ate, kuya, na nagpapaaral. Nako, isa po kayong tunay na bayani. Oo. And nako kabayan ka-updates, baka naman may iba sa atin dito, aba, pinag-aral mo nga, aba, ginawa mong investment. Hindi po investment ang hindi po ito parang nagpapaaral ka tapos kailangan kapag ikaw tumanda, dapat meron ka ding makukuha na ROI or return of investment. Wag naman. Oo, wag naman kabayan ka-updates, dahil nga po syempre bilang magulang, obligation po natin pag-aralin ng ating mga anak at kapag nakapagtapos sila po ay bubuo ng pamilya. Yung pamilya naman po ang magiging focus nila, 'di ba? Ang maganda pa rin dapat ay nagtatabi pa rin po tayo para sa ating mga sarili. Oo, so siguro pwede mong simulan sa simpleng pag-iipon. O eto, pagkuha ng property. Na pwede mo maging katuwan tuloy.
na pwede mong maging katuwang balang araw. O di naman kaya, siguro maganda rin na kumuha po kayo ng insurance. Oy, hindi po ako insurance agent. Baka sabihin, insurance agent po ako or financial advisor po ako. Hindi po. For me nowadays, para sa akin, I think it's a must. It's a must na kumukuha talaga tayo ng mga ganitong mga ganitong mga investment, no? Para naman ma-secure ang ating future pag tayo po tumanda, 'di ba? Hindi lang tayo aasa sa ating mga anak, 'di ba? Pero ako bilang anak, it's your call, no? Kumbaga parang hindi man mag-ask ang magulang sa parang siguro para sa akin, minsan mag-abot-abot din po tayo. Siguro abot-abot tayo ng mga ng mga 1,000 per week, basta maluwag sa kalooban, hindi yung parang pinaparamdam yun na pabigat sila or what. Kumbaga parang lang, parang pagpapakita lang ng pagmamahal, 'di ba? Parang kahit magkano mang ibigay niyo kabayan ka updates, malaking saya na po iyan na ibibigay po sa kanila. Oo. So, ako to be honest, ang ko talaga diyan bilang magulang talaga na dapat talaga hindi natin parang inaasa ang ating future sa ating mga anak. Okay, hindi talaga dapat inaasa sa ating mga anak ang magiging future natin. Dapat talaga habang sinusuportahan po natin ang ating mga anak, kailangan tayo po ay gumagawa na rin po ng pagpaplano. Okay, pagpaplano para pagdating ng araw kapag kayo po ay nagretiro, 'di ba? Ang hirap kayo nanghihingi lagi. Ako napapagod ako manghingi dati. Yung parang puro ka hingi ng hingi. O humingi ka ngayon, mauubos din naman 'yan. O mauubos din 'yan. Pag naubos, hingi ulit. Ang hirap kaya ng ganun. Ang hirap ng lagi nanghihingi. Mas masarap na kapag ikaw ang laging nagbibigay. 'Di ba? O so yun po kabayan ka updates, no? Sa lahat po ng mga nagpapaaral dyan, kabayan ka updates, ayan, hindi po sila time deposit, hindi po sila investment. Oo, ito po ay obligasyon. Ito po ay ating ginagawa dahil mahal natin sila. Hindi dahil sa return of investment. Oo. O di kung bigyan man kayo balang araw, hindi maganda, pero maganda pa rin talaga na meron kayong naitatabi. O magtabi na kayo sa magtabi na kayo ng pera sa bangko in case of emergency. Ang daming paraan, kabayan ka updates, mag-invest ng property ngayon o after 5 years na turnover o hayaan mo muna yung umuupa, yung Airbnb na gabay sa bank financing mo o hanggang sa na fully paid na fully paid na yun na yung pagkakataon, yun na yung tamang panahon na ikaw ay mag-retiro, yung kikitain naman nun ay yung panggastos mo. O, tapos, or di naman kaya insurance. O, may mga naman, ako wala akong alam sa mga ganyan-ganyan, pero for me, mas nakakagaan ng buhay kapag may mga ganito mga programa, no? Makapag-usap din po kayo sa mga financial advisor. Ay nako lahat ng mga financial advisor, ina-up ko. Tapos kayo, galit na galit kayo sa amin. Oo, kayo mga FA kayo May mga ibang FA hindi maintindihan. Galit na galit sa amin. Oo, kesyo ano daw. Ewan ko. Samantalang ako nga sa mga client ko, ina-up ko mga FA. Kasi maganda rin na meron tayong nalalaman sa mga ganyan. Hindi lang dapat iisa ang ating tinitignan when it comes to investment. Kailangan meron din pampabalanse, 'di ba? O samantalang yung iba, parang kala mo, nag-invest ka sa SMDC. Ay naku, ang pangit diyan. Mahihirapan ka diyan. Sabay nung nag-check mo yung wall nung FA na yun, SMDC din pala galing. Nag-SMDC din pala galing. Tapos lalaitin mo pag palibasa hindi ka nagkaroon ng magandang ending sa nako Oo. Kaya wag dapat tayo nagsusunog ng tulay. Oo, wag magsusunog ng tulay kabayan ka updates malay mo.
'Di ba? Ako, lahat po ng mga napasukan kong trabaho, ng kumpanyang napasukan ko ng trabaho, talagang minahal ko. At hanggang ngayon, talagang nagtatatak pa rin talaga sa puso at isip ko yung mga pinasok kong trabaho. Yung ultimo mga kumpanyang mga napasukan ko, kabayan ka updates, ah hindi man siguro, kumbaga parang may mga goodbyes, may mga pagpapaalam, pero ito kasi ang mga, parang sila, sila ang naging parte, kumbaga parang naging parte sila, papaano ako na mold, papaano ako nabuo. Siguro, best example ko na lang dyan, kabayan kapit, Starbucks. Oh. Ay sa lahat po ng mga partners sa Starbucks, ha, mega mega super duper shout out po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nakakaalam, ako din po ay naging barista. Kasi yun talaga yung unang-una kong plano, ang maging barista. Oo. Pero alam nyo, kabayan ka updates, nung iniwan ko nga po itong trabahong to para sumama po sa aking ina, para makipagsapalaran sa industriyang kinagagalawan ko nga po ngayon. Mula nung nawala po ako sa Starbucks, hindi, ang tinuro sa akin ng Starbucks, ano man ang trabahong pasukin mo, kailangan mahalin mo ng buo. Kapag ikaw daw nagtitimpla ng kape, kailangan daw with heart. Masaya ka, with passion. Kasi nag-reflect daw yun sa yung lasa, yung feelings mo daw, nag-reflect daw yun sa lasa na ginagawa mo. Yung paglalagay ng whipped cream, kailangan with love. Mga ganun. Mga ganun pa. Kahit sa pagluluto, 'di ba? Di ba, Jesse, pag nagluluto ka, pag nagluluto ka ng ng kaldereta, di ba yung tipo nakita mo yung mga pinaghahalo ka ng patatas, ng carrots, parang iba daw yung saya na naibibigay. Dapat daw masaya sa ginagawa mo. So, ako super happy ako kasi tingin ko, ha, kabayan ka, please, hindi ko din mamahalin ang mga trabaho na pasukan ko kung hindi ako nakapasok sa Starbucks. Kaya dapat talaga, kabayan ka updates, minamahal natin ang ating mga trabaho. Mahalin natin ang trabaho dahil hindi po dahil sa pera lang. Mahalin natin ang ating trabaho dahil ang trabaho ang unang nagmahal sa atin. Hindi tayo makapagtrabaho kung hindi naman tayo tinanggap. 'Di ba? Kaya ka tinanggap kasi may nakita sa'yo na hindi mo nakita. Hindi ko alam pa tayo umabot sa trabaho. Oo, hindi ko alam kung saan tuloy na pupunta ang ating programa ng ating podcast, no? So, again, Modi Kabayan Captives, ako po lang po ay babalik po ulit dito na hindi po investment ang ating mga anak. Oo, gawin na rin yun dahil mahal natin sila. Hindi dahil sa balang araw sila ang magsasalba sa atin. Okay? Nako, ha, mega mega super duper shoutout din pala sa lahat po ng mga nag-enroll ngayon. Ay nga pala, kabayan kapits, alam niyo po ba na ako din po ay magba-back to school? Oo, magba-back to school din po tayo. Hindi ko alam kung dapat ko masabihin to. Oo, pero magba-back to school po tayo dahil tayo po ay magtitake na po ng REM or REB na course. Oo, yung real estate broker or real estate management. Ayan. Magtitik na rin po tayo ng kabayan ka-updates. Hindi ko po alam kung dapat ko pong ibinabahagi ito sa inyo, pero sabihin na lang po natin na parang para mas matulungan po namin kayo, mas magabayan po namin kayo, at mas mapaganda pa po ang serbisyo. Kaya tayo po ay muling papasok sa eskwelahan para mag-take ng REM or REB. Hindi ko alam kung REM ba o REB. Real estate broker, ayan, or real estate management. Okay, correct niyo po ako kung ano man tama doon, ayan. So, nag-iisipan ko mga kung saan magandang pumasok na eskwelahan. O, yung mura lang. Baka po may alam kayo, kabayan ka, please comment down below. Baka may alam kayo na mga medyo mura lang. Oo, kasi yung mga mura lang na eskwela, siguro mga mga tipong enderan, gano'n. Yung mga enderan, yan, yung mga international school. International. Oo. Naalala ko yung yung kaibigan ko before na taga BPO, sabi niya, "Justin, it's not mountain, it's mountain." Ay. Oh, it's not fountain, it's fountain.
Oo, parang sabi ko naman, baka magagamit ko ba yun sa pang-araw-araw kong pamumuhay, yung mga ganyan mga salitaan na yan. Oo, sabi ko, siya, sige, sige. Mag-mountaineering muna. Oo, may mga, hindi ko alam kung bakit niya. Siguro kasi ano siya, BPO siya. So parang tinuturuan niya ako paano. Well, hindi naman tayo naging BPO, kaya lang parang syempre, 'di ba, may mga na tututunan ka, 'di ba? So ang dapat daw nabigay sa fountain, it's fountain. Mountain, it's mountain. Oo, naku, super duper shout out po sa lahat ng mga BPO. Isa sila sa mga pinakakawawa kapag mga holiday. Oo, pag mga Christmas, may pasok. Yung mag-Noche Buena ka na lang, pero papasok ka pa. Oo, nako ha, shout out po sa inyo. Mabuhay po kayo lahat ng mga BPOs dyan. Oo. Pero yun nga po, baka nga tayo nga po ay pumasok, kabayan ka, updates sa school. Actually, excited ako na medyo natatakot. Oo, kasi syempre parang mula po nung tayo po ay nagpunta dito sa Gaytong Mundo, parang ang dami ng mga changes, ang dami ng pagkakaiba. Ito na po yung nakasnayan kong ginagawa, nagiging routine natin. Oo, pero kabayan ka, beats, wag ho kayo mag-alala dahil hindi man siguro may mga pagkakataon na tayo po ay nag-aaral, hindi po tayo mawawalan ng oras sa ating serbisyo sa lahat po ng mga kliyente, sa ating podcast, ayan. Siguro sa SMDC updates, oo, hindi ko alam. Medyo nanganganib yan actually, kabayan ka updates. Pero eto mga nakakaang araw, kita nyo naman kabayan ka updates, talagang every night tayo po ay nag-upload ng mga videos, ng mga construction updates, no? Para po masilip nyo mismo lahat ng mga properties ng inyong hinuhulog-hulugan. Tapos tuwing tanghali naman, yung mga podcast clip po natin na ibabahagi nga po natin dyan. Oo. Ay, nako kabayan ka updates. So, ipanalangin nyo nga po ako na sana talaga kabayan ka updates ay mag-ano tayo, mamanage ng tama yung oras. Oo, siguro, nako, lalo tayo mawawala ng love life nito. Oo. Oh, wala tayong love life. But anyways, kabayan ka updates, ang importante, tayo po ay may trabaho. Ayan, at tayo po makapag-aral ulit. Ayan, for our own good din naman. At syempre, para din po sa inyo ito, kabayan ka updates. Ayan. Okay, kabayan ka updates. Nako, dumako nga po. Alam niyo, hindi ko alam kung anong programa ng ating podcast. Wala akong ka-draft-draft. Puro daldal lang butan. Puro daldal. Kasi nawala po yung ating draft. Ba't ganun? Paano ko ba i-explain to? Oo. Hindi ganito kabayan ka updates, no? Meron tayong mga project sa SMDC na ready for occupancy na. May mga ready for occupancy na. Pero, may mga units na hindi pa po pwede ma-turnover. Alam niyo, pag mga mga usapan, medyo natatakot ako dahil parang sensitibo ito sa lahat po ng mga kumuha ng mga RFO or Ready for Occupancy Project. Medyo sensitibo po ito, pero ang importante kasi kabahan ka updates na ipapahayag ko dito sa podcast, no, para din alam nyo, meron po kasi tayong mga units. Okay? Mga units na hindi po nakatag as early occupancy program. Okay? Kahit ready for occupancy na po ito, hindi po siya nakatag. I'm talking about sa lahat po ng mga project na RFO na ngayon. Hindi po yung para sa yung ngayon ha, para malinaw lang po. Kasi baka sabihin ng iba, ay sa gold ako. Ba't di pa ako nakapag-turnover? Oo, hindi po yun kabayan ka-updates. Yung mga project na buo na ngayon, ready for occupancy na, pero hindi pa nakatag as EOP. Okay? Ano ba ang EOP kabayan ka-updates? Ang EOP ay Early
occupancy program. Okay? Early occupancy program. Sa bawat unit ng isang project, may makita kayo. Siguro, consultant po ang nakakakita nito. Parang ganito kabayan ka, updates ganyan. Ayan. Nakikita niyo po sa inyong mga screen. Ito po, sa Lush Residences. Siguro yun po yung example natin. Sa Lush Residences located in Makati, Ayala, Makati. Meron dyan nakalagay na EOP 30. Okay, yan po, ang EOP 30. Tapos may EOP 90. Ano pa nagkakaiba nila kabayan ka, updates? Yung unit na yan, na nakalagay na EOP 30, kapag nag-clear na po yung 5% down payment nila at na-comply po kabayan ka updates ang lahat ng mga requirements, no? Yung yung DOU, CTS notarized na po yung CTS, notarized na po yung CTS, yung monthly nyo po naka-ADA or auto debit arrangement or naka-PDC. Okay, na-comply nyo po lahat ng ito at nag-clear na po yung 5%, ayan, pwede na po kayo makapag-turnover. May schedule na po ang turnover ng inyong property after 30 days upon clearing po ng 5% down payment at makumpleto yung mga dokumento na hinihingi ng SMDC. Okay? So, kung ganun po sa kaso ng EOP 30, sa EOP 90, 90 days. So, dapat within 90 days, no? Within 90 days, kailangan naayos na nga po yung lahat ng dokumento at saka nung hindi pala within 90 days. Kumbaga parang upon clearing ng 5% down payment, doon po magsisimula yung 90 days. So, for example, nag-reserve ka July 15. Okay? August 15, nag 5% down payment ka. Okay? Na-comply mo lahat ng mga requirements by siguro August 15, nag 5% ka. Na-comply mo na rin lahat ng mga requirements ng August 15 o September 15, pwede ka na makalipat. Okay? So, ganun siya kabayan ka. Ganun kasimple. Kung EOP 30, pero kung EOP 90, August 15, na-clear mo na lahat ng mga na-clear na lahat yung 5% down payment, tapos yung lahat ng mga dokumento na ibigay na nga po, mga PDC, ganyan. October 15 bilang ka 90 days. September, October, November 15 ka makakalipat. Kung EOP 90 ka. Sana malinaw po sinasabi ko, no? Okay, so again, uulitin ko po, may mga units sa mga ready for occupancy projects po natin ang nakatag as EOP. Kung kukuha kayo ng property sa SMDC, kailangan yun po ang piliin yung property para makapag-turnover po kayo agad-agad. So for example, kapag kayo po ay nakakuha ng unit, napilian kayo ng magandang unit at nakalagay po sa unit description na yun ay EOP 30. Okay? Kapag kayo po ay nag-reserve ng July 15 and then August 15, nag-clear yung 5% down payment, na-comply lahat ng mga dokumentong hinihingi ng SMDC, yung ADA or PDC, DOU, Deed of Undertaking, tsaka yung CTS, ayan, yung contract to sell, na notary na po lahat, okay na lahat-lahat, ayan. Hintay po tayo ng mga 30 days. Kailangan mag-start po yung 30 days doon po sa kung anong araw nyo napasa po yung dokumento. Kasi may mga kabayan ka-updates tayo na ganito, August 15 nga nag-cleared yung 5%. August 30 naman na kompleto yung mga dokumento. Syempre, mag-start yun September 1. September 1, so, ang turnover mo na malamang, kung 90 days yan, November 30 or December 1. Okay? Kung September naman na kung 30 days naman yan, malamang sa malamang, October, makakapag-turnover ka na. Okay? Kaya po sa lahat po ng mga gusto magpasko, okay, sa kanilang bagong unit sa SMDC,
yun po yung plano nyo, yan po ang dapat yung isipin. Kapag may consultant po kayo na nakausap before, na ngayon, parang i-ask nyo, ay ano yung EOP? Gusto ko yung EOP. Para wala ng problema sa turnover. Oo. So, ganun siya kabayan ka-updates. Mas mapapaliwanag po yan sa inyo ng inyong mga consultant. Pero, I suggest, no, kabayan ka-updates, kung wala pa po kayo nakakausap, allow me to help you, kabayan ka-updates. Tutulungan ko po kayo para maipaintindi po yan, kabayan ka-updates, etong EOP na yan. Okay? Meron pa akong isang concern dito, kabayan ka-updates, no? Total na pag-uusapan nga po itong turnover. Siguro may mga iba tayong mga kliyente na excited sa turnover ng unit, no? Dahil po sa pandemic before, ang daming mga nabago na mga changes sa turnover or sa completion ng property. Sa akin po, kabayan ka-updates, kasi as a bilang business owner or investor, I'll take that as a blessing, no? Para magkaroon pa ng grace period, para mapag-ipon pa. Kasi pag nagbabang financing na, ang hirap mag-ayos sa ang dami mga charges. Oo. So ako, pag ganyan kasi, ginagawa ko, nag-extend ako ng payment. Pero pwede mong gawin, mag-stop payment ka if you want to. Then hintayin mo mismo ma-turnover yung turnover na ba, kung complete na ba, or ka-turnover na ba talaga yung itong project na ito. Kasi may PM sa akin last time regarding po sa Cheerful Homes 2. Hindi ko po ito kliyente, pero kasi may mga kliyente rin po ako, may mga kliyente po ako sa Cheerful Homes 2. Napanood niyo po yung aking site visit last time. Ito po, sa mga hindi po nakakapanood, panoorin niyo po iyan. Napanood niyo po yung vlog ko na yan, and then nagtatanong siya kung kailan ba talaga ang turnover. Okay? Kailan ba talaga ang turnover? Kabayan ka-updates kayo ito po, no? To be honest, tumawag din kasi ako sa SMDC, sa office, sa customer service, para alamin ko rin po yung mga status ng mga bahay ng mga kliyente ko. Because parte po na ating nakabawi yan na parang syempre, since yung ibang kliyente natin ay nasa ibang lugar, tayo po ay nasa Pilipinas, parang tayo makipag-usap sa turnover or customer service. So sabi ng iba, kasi napunta ako, okay na yung property. Napunta ako isa-isa yung bahay, parang more on finishing na lang talaga yung kulang. So sabi ng isa kong nakausap sa customer service, sabi niya parang etong property na ito, possible po yan ng mga ang turnover ay August to December. So, ibig sabihin within this year. Okay? Ngayon, kabayan ka-updates ganito, halimbawa, natapos na po ang down payment nyo. Syempre, mag-abang financing na kayo. Bago ho kayo mag-apply ng bank financing, I suggest, tanungin nyo muna kung ano ba ang estado ng property hinuhulog-hulugan nyo. Oo. Kasi ako, kabayan ka-updates, marami akong nakapila for bank financing. No? Marami akong nakapila. And hindi ako magpapakipokrito at sasabihin ko sa inyo na talagang pabor sa akin na matapos ko na po yung loan sa bangko para bayad na po si SMDC, di ba? Just go, let's face it, come on. Ganun talaga. So, parang wala ng problema, di ayusin na po natin yung bangko. What if nabayaran ng bangko si SMDC? Tapos hindi ka pa turnover. Imagine, nagabayad ka ng property na may interest, pero hindi mo pa napapakinabangan yung property. Diba ang sakit? So, yung po yung sumbong sa atin ng isang kliyente na hindi ko nalaman yung pangalan niya, no, as much as I want to help this person. Actually, kamag-anak po siya nung kliyente. Hindi ko naman alam paano kasi una sa lahat, hindi po ako consultant niya. Pangalawa, dahil hindi nga po ako consultant niya, hindi ko pwedeng masilip yung account na yun dahil syempre may data privacy.
no? Ewan ko naman kasi sa mga iba mga consultants, Diyos ko Lord. Ano ba naman yung simpleng tatawagan mo lang naman yung yung customer service, hindi pa magawa. O kahit naman siguro nakakasign ka na, pwede mo namang itawag pa rin yun para matulungan lang yung kliyente. Anyways, yun po, parang nangyari kabayan ka updates, hin naisipan parang nagbabayad sila ng interest na hindi pa turnover. Okay? So, sabi ng customer service, July po ang turnover. Until now, parang wala pa rin petsa. Okay? So, sa naming buwan, yes, pero kailangan talaga kasi may petsa. Importante yung petsa, yung numero po ng buwan kung kailan yung turnover. No? So, November na bayaran ng bangko si SMDC, December, January, 8 months. Nagbabayad, may interest pero hindi pa rin napapakinabangan. So naawa ako kabayan ka updates. Sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga kliyente diyan na kasalukuyan naguhulog-hulog diyan ng property or di kaya malapit na po ang last month ng down payment. Please tanungin niyo muna kung ano na ho ba ang estado ng inyong property. O, for example, siguro gold na lang. September 20 ang turnover or target completion ng gold. September 20 ng inyong last month ng down payment. Ngayon, itanong nyo muna kung complete na ba? Ready na ba for turnover? Ganyan. Ngayon, kung ready na for turnover, pwede mo na ayusin yung bank financing mo. Pero kung di pa ready, wag muna kayo mag-ayos ng bank financing. Kasi, mahirap kabayan ka updates talaga na parang lalo na sa mga may plano magpa-Airbnb, nagbabayad ka ng monthly mo tapos hindi mo pa napapa-Airbnb yung property simply because hindi pa nakapag-turnover. So I suggest alamin ang estado ng property hinuhulog-hulugan before kayo mag-proceed sa bank financing. Kasi yun po, if in case na hindi pa ready yung property, o di tuloy-tuloy yung bayad muna. Or mag-stop payment ka. O stop payment ka, siguro pagandaan mo muna yung mga bank charges, yung mga pang furnitures mo. Okay? Kahit pa sabihin siguro natin kabayan ka updates na may mga bank, kasi may mga promo ang mga bangko minsan parang walang bank charges, ganyan. So, apply ka na para pasukan na. Wala kang bank charges, nakapag-apply ka nga. Nagbabayad ka nga ng monthly, pero hindi pa turnover. Ang intention mo pang Airbnb. O, saan mo kukunin yung monthly mo sa bangko? Diba? So, tayo pa rin po ang kawawa. So, I suggest kabayan ka updates. Kung kayo po ay malapit na mismo sa last month ng inyong hinuhulog-hulugang property, pero hindi pa po tapos ang inyong property, mas mainam na tumawag po muna kayo sa customer service or mag-email sa customer service para malaman kung ano na ba, may bago bang turnover date. Kung may bagong turnover date, okay, sige, hindi muna ako mag-apply ng bangko, magtutuloy-tuloy muna ako sa pagbabayad ng aking monthly DP para mabawasan yung balanse. O dililiit yung balanse sa bangko. Siguro mag-i-stop payment po muna ako para makapag-ipunan ko muna yung mga bank charges, furnitures, hindi rin biro yung mga presyo ng kung inaakala nyo kabayan ka updates, parang tapos na yung yun na yung naalala ko lang before na yung pinsan ko, may kinuha siyang property, ibang developer, nung nag-i-issue nga siya ng cheque ng kanyang mga down payment, mga lump sum, parang, totoo ba to? Totoo ba to mabayaran ko ba? May mga ganun sila mga moments. Though, ang plano naman kasi doon, babayaran po mismo or gagamitin ng mga anak nila. Pero kapag, alam mo yun, tipo nagsusulat ka ng mga cheque, ganyan, na parang may lump sum pang ganito, parang, babayaran ko ba to? Oo. May mga ganun But,
kabayan ka update sa akin, kaya nga po tayo may SMDC podcast, no? Para nai-inform, no, yung ibang mga kliyente natin na ano nga ba magandang gawin kapag malapit na nga po tayo mag-bank financing. Mag-a-apply na ba ako? Kasi kinukulit ako ng BDO. Oy, please tayo sa mga BDO, ha? Oo, kaya na Ma'am Glacy, hello. Hello po. Oo, may mapapasa ako sa iyo, Miss Glacy, huwag ka mag-alala. Baka nakikinig yung mga taga-BDO, sabi, ano ba si Sir Justin? Ba't naman ganyan yan? Ako, pinapaliwanag ko lang po kabayan ka updates, no? Kasi ayoko kasi balang araw, masisisi ako ng kliyente na parang kasalanan ko na naman. Oo, so baka medyo doon lang po ako talaga medyo nag-aano talaga nag tawag ito? Nag-movery. Kasi kung susuotin mo rin naman ang sapatos ng kliyente mo, maiintindihan mo rin sila. Hindi nila basta lang nilalabas yung pera. Hindi lang sila basta-basta, alam mo yun, naghihirapan yan. And syempre, kailangan dapat talaga may pagpaplano sa babayad. Maging wais muna tayo, kabayan ka updates. 'Di ba? So yun po yung tinutukoy ko. Again, uulitin ko po sa lahat po ng mga kliyente na malapit na mag last month ng down payment. Okay? Huwag munang mag-decide na mag-ayos ng bangko. Alamin muna kung ready for turnover na ba ang inyong property. Pag ready for turnover na, that's the time na mag-ayos ng bank financing. Siguro, kung mag-i-stop payment ka, mag-i-stop payment ka muna, kabayan ka updates. Okay, dahil di pa naman turnover. O baka naman ito yung pagkakataon para kumuha ng parking. Lalong-lalo na nga po, kumukunti na po ang ating mga parking. Ang mga parking kabayan ka updates, kumukonti na po ng kumukonti. Oo. Sa lahat po ng mga wala pa rin pong parking, lalong-lalo na sa sale residences, sa Ice Tower, at sa Gold residences. Yan. Yang tatlo na yun kabayan ka updates. Kapag wala pa kayong parking dyan at hindi pa rin po kayo nakapag-decide, ay nako. Huwag niyong hintayin mahuli ang lahat kabayan ka updates. Oo. Sabihin, makaya pa naman kasi, kaya ano. Ako nga kumuha na nga ako ng parking ko sa Gold. One time na rin kabayan ka updates na ubos na rin po yung building H. May naki-open na talaga. Oo. So, kumuha na po ako kabayan ka updates. So, I suggest kumuha na rin po kayo. Huwag niyong hintayin na, wala na. Makaya pa naman kasi. Please, kung alam niyo lang po, every now and then nag-check po ako ng portal ko sa SMDC. Talaga nagbabago-bago talaga ang mga numero ng parking. Oo. Naku, kabayan ka updates. Again, please, sa lahat po ng mga kliyente ko, yung mga nag-inquire dyan. Please lang. Yung mga hindi pa po sumasagot, baka naman, opo. Yung mga nagsisindang dyan, baka naman po, opo. Wala naman po ang ginawang masama sa inyo. And syempre, kabayan ka updates sa ito pa, yung Ice Tower facing Mall of Asia, available pa rin po. 9th floor facing Mall of Asia. Nag-iisa na lang po ito, kabayan ka updates, please. Kunin nyo na po. Perfect po ito for early Christmas gift, kabayan ka updates. Itong property na ito dahil napaka-espesyal ng property na ito sa Ice Tower. May nagtanong pala sa akin, kabayan ka updates, kapag ako po ay isang project, ano daw ba ako? Oo, kapag ako daw po ay isang project, ano daw po ba ako? Ayan. Ma-share ko lang, kabayan ka updates, no? Kung ako po ay isang project, ako po ay Ice Tower. O, di ba? Nagulat kayo sa sagot ko? Nagulat ba kayo? Ice Tower because limitado lang po ako. Ay! Limited edition. Wow! Limited edition. Oo. Expensive. Kumbaga ganun kabayan ka updates, no? Parang
limitado ka lang. Hindi ka basta-basta makukuha kung saan-saan. O iilan lang ang merong ganito. Kumbaga sa mga card, may mga tinatawag na mga basic card, may gold card, na credit card, may mga platinum, nasa platinum tayo. Ambisyoso. Kumbaga parang saan ka ba in cup is ganun po. Ako, natanong ko si one time sa akin niya, ano daw ba ako? Sabi ko, Ice Tower ako. Kasi nga, nag-iisa lang. Oo, nag-iisa lang, very limited. Diba? Okay na kabayan ka updates. Kulang-kulang isang oras na naman po tayong nagdadaldalan po dito na hindi ko alam kung saan po napunta itong podcast natin. Parang ngayon lang nangyari ito kabayan ka updates. Parang wala kasi akong kodigo, wala akong draft, wala tayong Oo, pero sana po sa lahat po ng mga kabayan ka updates na nakikinig ngayon sa mga oras na ito, kung ikaw po ay bumabiyahe pa uwi or papunta ng trabaho, kung kayo po ay kumakain, nagpapaantok, no? O di naman kaya me time, nako kabayan ka updates, sana po ay nag-enjoy kayo sa ating podcast ngayong araw ng Linggo, July 14, 2024. Okay, and syempre kabayan ka updates kung kayo po ay may tanong all about SMDC projects, nako, wag na po kayo mahiya. Please DM me on WhatsApp. That's 6391528143555. 6391528143555. And syempre kabayan ka updates, kung may mga ano po kayo, may mga katanungan po kayo siguro hindi po pag may mga kapag may mga units na po kayo at may biglaang tanong kayo, ayan, pwede po tayo makatulong. Oo. So, DM nyo lang po ako para masagot ko nga po kayo. Wag lang po yung mga flipping ha. Ay, tsaka kabayan ka updates dun po sa ating SMDC Facebook page ha. Bibigyan ko lang po yun ng DN. Yung Justin Archeda SMDC TV ay hindi na po ako active doon. Ang ating active na Facebook page ay SMDC Kabayan Investment. Again, uulitin ko po, ang ating active na Facebook page ay SMDC Kabayan Investment. So, doon po kayo mag-BPM or mag-DM sa akin. Siguro mas maganda, i-click ko na lang din po yung link dyan po mismo sa description box para po diretso na po kayo doon. Kung wala man kayong WhatsApp number, diretso na nga po kayo doon mismo sa ating Facebook page na SMDC Kabayan Investment. Okay, again, Kabayan ka updates, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood mula simula hanggang dulo. Don't forget to like this video and subscribe to my channel, Justin Archeda SMDC TV, for more videos and updates and podcasts. And i-follow nyo na rin po ako sa aking Facebook page, SMDC Kabayan Investment, Apple Podcast, sa lahat ng mga naka-Apple users po dyan, and syempre sa Spotify. Meron din pa tayong TikTok, ayan, and Instagram, okay? And Threads, ayan, kabayan ka updates. I-follow nyo rin po ako dyan. Again, maraming salamat po. Ako po ang inyong Virtual Property Investment Manager, Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo. Kabayan ka updates, sabay-sabay po tayong lumipad, umangat at mangarap. See you po ulit on my next podcast. Dito lang po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast.